Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Redeeming Christmas. Today, pag-usapan po natin yung kaugnayan po ng Christmas sa abundance na ipinapangaral po ng Biblia. By the way, uunahan ko na po kayo. Hindi po ako kasama dun sa mga nangangaral na everything about Christmas is wrong. At alam niyo po, para sa akin po, isa po sa mga practices, sabihin na natin na pagan in origin, na magandang maridim natin ay ang Christmas. At ako'y naniniwala ngayon maraming mga churches na po na lubos na nauunawaan ang tunay na mensahe ng Pasko. Although alam naman natin na hindi talaga ipinanganak sa December 25 ang ating Panginoong Hesukristo, pero at least naintindihan na natin na dapat once a year ay inaalala natin yung kanyang kapanganakan. Ngayon, tatanungin niyo marahil si Pastor, ano ba Pastor yung tinatawag na redeemed pagan practice? Ganito po yan. May mga practices tayo or cultural practices na nasanay tayong gawin na kadalasan po'y merong maling kahulugan. Parang tayong mga Pilipino, nagsiselebrate tayo ng kung ano-ano pong mga traditional cultural practices. Kaya pag ako po'y tinatanong about Christmas, ito po para sa akin ay starting point para makapag-share ng gospel. Kasi agad-agad ang sasabihin ko sa kanila, ang sentro ng mensahe dapat ng Pasko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit kaya Pastor, pag pinag-uusapan yung abundance or prosperity, maraming tao ang nati-turn off? Tatlong dahilan, Bakit po marami sa atin ang tinatawag na poverty-minded o nasanay tayo sa kahirapan? Unang-una po, mali po yung pagkaunawa natin ng salitang poor sa Bible. Iniisip natin na pagka sinabing poor ay yung literal na mahihirap. Ang sinasabi po ng Panginoong Hesus na blessed are the poor ay yung mga tinatawag na poor in the spirit. Sila yung mga nangangailangan talaga sa Diyos. Yung karukhaan nila, hindi po material na karukhaan, kundi yung puso nila na talagang nangangailangan sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, yun ang tunay na pinagpala. Pangalawa po, maraming tao na dahil din sa tradisyon, mali ang pagkaunawa sa wealth o sa kayamanan. Akala natin kasalanan ang yumaman. Mali po. Ang ating Panginoong Hesus, against siya sa wealth kapag ito ay binavalue mo na ng higit kaysa sa Diyos. Kapag ang Diyos mo na ay ang iyong pera. Ayaw po ng Panginoong Hesus yan. Kaya ang gusto po ng Panginoon, ilagay natin sa tama yung perspective natin. Yung pera dapat po ay servant lamang natin. At hindi Diyos sa ating buhay. Tandaan nyo po, gusto rin ng Lord na sumagana tayo. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kaya nga siya namatay sa krus para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang sinasabi ng John chapter 10 verse 10. Pangatlo po, mali po yung unawa natin ng happiness. Marami dahil na naman sa maling pagkaunawa o religious belief, akala natin liligaya lang tayo sa kabilang buhay. Dito sa buhay na ito, wala tayong karapatang lumigaya. Mali din po yun. Kung ganyan po ang dahilan, hindi na tayo nilagay sana ng Diyos sa mundong ito. Kinuha niya na kaagad tayo at dinala sa langit. Ibinigay niya po sa atin itong mundo para ma-enjoy po natin ang lahat ng mayroon po dito. Kaya even dito po sa mundong ito, pwede pong lumigaya ang isang tao kung siya po ay may tamang relasyon sa Diyos. Okay? Ngayon, explain ko naman sa inyo yung tatlong dahilan bakit dapat mamuhay tayo in abundance. Bakit kailangang sumagana tayo? Unang-una po, God promised to supply all
our needs. Ulitin ko po, all our needs. Yun po sinasabi ng Philippians chapter 4 verse 19. Pangalawa, God wants us to abound in good work. Yun po sinasabi naman ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kasi po kung tayo po'y sumagana, mas makakatulong po tayo sa iba sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. In other words, magiging blessing po tayo. Pangatlo po, God wants us to be fruitful. Kaya alam niyo po, yung iba hindi nila naintindihan yung salitang fruitful. Alam niyo po, hindi lamang po spiritual ang meaning niyan. Sa John chapter 15 verse 16, gusto ng Lord tayo maging fruitful. Ang original intention ng Diyos sa tao is to be fruitful and productive. Now, bakit po mahalaga ang mensahe ng Pasko patungkol po sa prosperity? Kasi pansinin nyo, pag Pasko ang pinag-uusapan po dyan kasaganaan. Kasi po unang-una, kahit papaano sa loob ng isang taon, hindi natin tinitipid yung ating sarili. Alam niyo po, naaawa po ako doon sa mga tao na sobrang ginagawa nilang pagtitipid sa kanilang sarili. Hindi nila nire-reward yung kanilang sarili. Alam niyo po, biblical po na i-reward natin ang ating sarili kung tayo naman po ay nagpagal, nagtrabaho. Yun po sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3. Kaya alam niyo po, hindi po maganda yung sobrang pagtitipid. At least once a year naman, mag-enjoy kayo. Ibili niyo yung sarili ninyo, yung pamilya niyo ng something new. Kumain tayo ng masarap. At ibig sabihin, mag-celebrate tayo habang inaalala natin ang kabutihan ng Panginoon sa loob ng isang taon. Pangalawa po, at least naiisip natin na posible pala na maging masagana tayo. Alam niyo po, nakakalungkot lang ibang tao. Lagi nilang iniisip, di nila kaya. Pero nagagawa naman nila ng paraan pagdating ng Pasko na sumagana sila. So, ibig sabihin, posible. Kung i-apply mo lang yung pananampalataya mo, kapatid, mararanasan mong managana. Yun naman ang turo ng Biblia Ang Biblia nagsasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya, mai-enjoy natin ang lahat ng bagay. Panghuli, ito maganda. At least once a year, nakakapagbigay tayo at nakakapag-share ng blessings. Nakakatulong tayo sa nangangailangan. So, ibig sabihin, kaya pala natin gawin ito. Na magbigay, tumulong sa mga mahihirap, magregalo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, kamag-anak, even yung ating mga kaaway, pwede nating regaluhan sa araw ng Pasko para makipagkasundo. Alam niyo po, magandang starting point po ang Pasko. Para i-share nyo ang gospel sa kanila. Alam niyo po, uulitin ko, hindi lahat patungkol sa Pasko ay masama. Kunin natin yung magandang mensahe nito. At ang magandang mensahe nito, isa po yan, ay yung tinatawag na message of abundance. Nais ng Diyos na ikaw ay sumagana, kapatid. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.